discipleship A to Z. We will continue to study, mga kaigsunan, the last part of obedience, and that is number 9. Obedience number 9. This is last part. So, kaning part, mga kaigsunan, sa obedience, mao ni ang mga 5 ka authorities nga gibutang sa Ginoo for us para matrain atong obedience. Matrain ang atong obedience. And the title is Areas of God-Directed Obedience. Areas of God-Directed Obedience. So, authorities, gipambutang sa Ginoo, unya kita, gina-observe ta sa Ginoo kung unsay atong batasan regarding ana na authority. Gi-observe ta sa Ginoo, i-observe ta niya kung unsa may atong attitude regarding ana na authorities. And makita nato, mga kaigsunan, so itsura nato, no, atubangas Ginoo sa atong obedience ani nga authorities na atong makita karon. Okay? Now, magampo sa ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless each and every one. Give us wisdom. Help us, Lord, to understand your message about obedience. And thank you, Lord, for the Holy Spirit nga maoy magtabang namo nga makasabot mi sa mensahe gikan sa Biblia. And please use me, Lord, empower me as I preach your word. Allow me, O God, to enjoy the wisdom and the boldness that you may provide to your people as they preach your word, O God. Thank you, Lord, for this opportunity. We pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, unsa man yung mga areas of God-directed kanang obedience? So again, dunay 5 mga kaigsunan. There are 5 areas of authority requiring Christians' obedience. So mga 5 ni sila, giyod kabuok nga gi-place diha sa Ginoo sa imong kinabuhi, not only to guide you and to help you, not only to become your fence of protection, but these authorities also is your training so that you could obey God, so that you could enhance your obedience. Nga dili lamang mga kaigsunan nga magpabilin ka diha sa obedience nga imo-imo lang. Kani bang ato-ato lang nga obedience, kung ganahan, tuman, kung dili, uman. Di ba? Dili ingon ana ang klase nga obedience ang atong gikinahanglan, mga igsoon. Kung dili, matrain gyud ang atong kaugalingon. So, sugod sa kanabitawng ibutan nato nga pinakasayon sa pag-obey ngadto sa pinakalisod nga i-obey. If you cannot pass the first, it will be very hard for you to pass the last. Okay? So, sugdan nato sa sayon. Unsa man ang sayon, mga kaigsunan? Number 1, sa 5. In marriage, husband, pinakasayon. In marriage, kani si husband, authority na, asa man ni siya gihatag? Sa wife. O anong sayon man, di ba love ni mo? Do you love your husband? Nganon di man kakasubmit? Di ba love can conquer all? Love conquers all. Unya pagkauman ang pag-submit lang, maglisod ka, dagha mga bana, sub-it, mga kaigsuunan sa bungbong. Kaya ang ilang asawa, di gyud ka submit sa ilang mga bana. Well, that's in that way, mga igsoon, when a wife cannot submit to her husband, you are pushing your husband away from you. And that is literal. If you cannot obey and submit to the authority of your husband, wa kay wisdom. You will lose your wisdom because it is God-given. Para matrain ka. It is God-given. Unya, this is your kuan. Kaya ang sunod ani, mga kaigsunan, wala man kay labot unya sa sunod ani kung ikaw si wife na. Okay?
Kay outside naman ka sa imuhang original family. So, mulaktod ka sa sunod. And the next point is for the young people man. So, in marriage, husband ang authority, dili si wife. So, the wife cannot be the boss of the husband. The husband should lead, the wife should follow. As simple as that. Dili pwede duhay leader. Kaya kung duhay leader, administrasyon o oposisyon. Muna yung may tabo. Dapat usaray leader para ang usa follower. Simple. Unya ang leader, kita mga husband, dapat gasunod ta sa Ginoo. Mo man atong gisgutan prior ani. No, nga kita atong head is Christ. So kung dili ta kasunod ni Christ mga kaigsunan, it's so hard for us to let our wife follow me because I am following Christ. So the wife would have a hard time to see asa man ko dapit mo submit nimo. Kay naghatag magkag principle nga dili nako masabtan labi na ang asawa gabasag Bible. Now, wives, paminaw mo. Do not use your knowledge gikan sa Bible nga imo siyang gamiton nga hinagiban nga maka-reason out ka nganong mo submit man kun nimo nga wa man ka nagsunod. Well, God has a message for you that if your husband is crooked, naa kay way mga kaigsunan nga ang imong mabuhat, and that one way is your kindness, your chaste conversation. That is submission. That is respecting your authority. Dili ka pwede mo high sa imong voice niya because that is not chaste conversation. Malumanay ng chaste conversation. Lami paminahon. Unya, hinay lagi, pero grabe masag unod. Ay, ikaw banaha ka, wa palay submission sa Bible, ay, gipulihan tanak ka. Hinay kayo. Bitaw, chaste conversation is your ultimate weapon to win your husband, crooked husband. Muna kita mga husband, let's not give our wife a hard time. Dili masabot kita yung authority, muna na po tag mo boss. Remember, napod tayo authority. Na manubag po taon niya, nganong ang atong kanang ginsakupan, wala man ni sila nakasunod nimo, ngadto sa Ginoo, because of us. Kay mo man ang authority gikan si Ginoo gipasa ngadto sa husband. So unsa may kanang goal sa husband that the husband could lead that person to Christ nga magsunod ta. Ayog pasunda sa imuhang mga kabuang, pasunda sila nga mapaduol ngadto sa Ginoo. That is the purpose of authority. Nga gibutang sa Ginoo diha nato. All right? Now, let's go to Ephesians 5:22. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Bugat kay na. As unto the Lord. So, ang imong obligasyon is to submit. Submit. Kolore, underline, encircole. So, pwede nimo buhat para mahinumduman nimo. Submit. Inay mo ko galingon, submit. Di na ka kinanglan inon sa ibong bana. Ikaw ba, submit. Ayaw naghuwat inon mo sa inyong anak. Ma, ngano di magkakasubmit? Because God will use anybody else for you to realize that wa na ka nag-submit. Amen? So, ingon sa Bible, wives, kinanglan mo submit yung ka. Kang kinsa man, unto your own husbands. Ang problema mga igsoon, usahay, di kita mutuman, anang atong direct authority. Hantod nga maingnan ta sa uban, ay sakto dito akong bana, no?
Diha painuog ka makuan, mo submit tungod kay nakadungog na ka sa uban. Uy, pagtarong mo eh. Dili tungod kay nadunggan nimo sa uban, musunod na ka. Unya kung wa pa nimo nadunggi sa imong wa pa nimo nadunggi sa uban, dili sa ka musunod sa imong bana. Unsa man na imong bana di ay? Na para nimo trial and error? So mo na importante kayo mga kaigsunan kining submission that you need to submit because it is God who told you to submit. It is God. So karon, atong ibutang sa practical. How can a wife submit to her husband? Practical. Do you have any idea? How do you submit to your own husband? Ha? Pinagi sa pagpitol nimo sa imong bana? Unyag mulihis na ang prinsipyo sa imong bana sa Ginoo. What will you do as a wife? So aside sa prayer, because that is the quickest way to do, ay ampo na nato bana. Nga unsa? Ampo na akong bana, itugyan ko na sa Ginoo. Bahala lang Ginoo na niya. Is that it? Maison, kanang submission, makita sa person. When you pray, you may not be seen by your husband. But submission is visible. What can you do? Gilisod-lisod maka sa imong bana. Mga kaigsunan, do not forget, ako nagisulti beforehand. Chaste conversation. And I know, lisod ka ina sa aktual nga pangitabo nga naglagot na ka, napikon na ka sa imong bana, unya ingno pagyud ka sa imong kanang kanabitang hunahuna nga submit, ikaw na mangaway sa imong kaugalingon. Imo nang ina imong kaugalingon, hilom sa diha. Let me think. So para dili lisod nimo, kay lisod naman yun na, stay close to God. Stay close to God, that it is not your husband nagsugo. So, it will not be hard for you to obey because wa may sa ang Ginoo nimo. Di ba sugon ta si Ginoo kanang lisod, ingon ana niya, siya may kasugo. Mabuhat gyapon nato. Kay tungod kay di man kato may nagsugo ang atong yadto. Ang nagsugo nato si Christ man. It is not your husband. Muna kung paninglon ka sa imong bana, ayaw ibalhin ang imong unahuna, ang imong bana mo'y nagsugo. It is still Christ who commanded you to submit to your own husband. O di ba masayon? Basta ang sikreto mo na, stay close to God and always remember, kinse nagsugo nimo. It is not your husband. Never your husband. Colossians 3:18. Colossians 3:18. Gipunan mga kaigsuonan sa Colossians 3:18 ang sugo. Gibalik. Ingos Bible, wives, submit yourselves unto your own husband, lahi na sad, as it is fitted or as it is fit in the Lord. Bugat na to ganina. Mas bugat pa yun eh. Kaya ang pag-submit, ang gusto ni Christ, ang pag-submit nimo sa imong bana, sama nga ikaw ga-submit ni Christ. Because the head of your husband is Christ. So, ang imong pag-submit sa imong bana, sama nga nag-submit ka sa head anang imong bana. O karon, very hard again. Lisuran diyan ang pag-submit niya, maldito man to. Lisuran na pag-submit day, oy. So, ayaw tanawa imong bana, tanawa yang head. Do not look at your husband. Look at the head. Ayaw ng head sa imong bana. Ingon ka, Pastor, the head of your husband. Christ is the head of your husband. Look at Christ.
So, ma-easier na. Pero naagya po na, bantayan ninyo gano'n na, naagya po na. Na, kundi pa lang tungkol sa imong head. Ay. Submit lang. Submit. Simple na kayo na. Think of the head. Christ is the head. So that it will be easier for you. Unya, pinaagi na, then God will give you the strength to show a chaste conversation, to show a nice attitude to your husband, and you can win your husband. Amen? Way lain yun. Way lain. Dili ang pastor makawin sa inyong husband kung magbinuang na. Not anybody else but you. No one, nobody but you. 1 Peter chapter 3, 1 to 6. 1 Peter chapter 3, 1 to 6. Let's learn from the Bible. The Bible says, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. No? Kanay mo ba na wala sa pulong? Nara sa unahuna, wala sa pulong. Nagtuo siya, close siya sa Ginoo, pero wala siya sa pulong. Nagtuo siya nga sakto na iyang kinabuhi, pero wala nahiuyon sa pulong. We know what the word means. It is the word of God. Iyon sa Bible, that your husband, nga kanang without the word, be won by the conversation of the wives. So, ay dyan mo anad-anad ana mga hyphenated nga mga words. Ipanglabog na ninyo, kay wa na nimo gikinahanglan mga kaigsunan. Kay lisod kaayo, nga dili ka pwede mo hit sa imong bana pero nagtigom ka daghang kay bunal 1 2 3 4 di ka pwede mamunal lagi sa imong bana. Ay ako ra man ang gitago god. Kuhaon na nimo maglagot ka. Di ba? Dapat wag yun na. Para sa mga ladies ba? Dili mo pwede magpads. Pastor, ako rin yung gitaguan, pastor. Wag yun na nako gihikap. Wag yun na nako gilili. Pero nakatago sa parador. Sultihan di kang mutulilik na imong utok. Tuwara, balik ka sa imong pantalon. Yung dako na imong hunahuna. Nanambok na di ay ka. Di na masuk. Di na masuk. Feeling kayo. Feeling kayo. Conversation ra gyud ang inyuhang hinagiban nga lig-on kayo. Tanawa ha, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Nakay kahadlok, nagpabili ng imong kahadlok sa imong bana. Unya pinaagi sa imong chaste conversation mga igsoon. Ang may tabo mawin ni imong bana. So para easier nimo mga kaigsunan, kaya mo ang sikreto sa mga wives, do not be a materialistic person. Because sometimes it is so hard for you to submit to your own husband. Unya, crooked husband, syempre, pag crooked husband is not a good provider. Kana that's one sure thing nga ang imong bana, lisod siya submitan because he is not a good provider. Unya, ang bana, provider biya na. Usab yan nga ato ang responsibility sa atong family. We need to provide. We need to protect. Di ba, prospi? We need to preach to them the Word of God. No? Kita man ang mga priest sa atong family, kita mga bana. So we ought to provide, we ought to protect our family, we ought to preach to them the Word of God. We are the preacher to our own family. So, bugat kita og responsibility. So kung kana ang imong bana is not doing his responsibility. So, of course, lisod kaayo. Di ba? So, may tabo, ang ikaw, materialistic kay kag utok, lagot ka, di ka kasubmit. Grabe kang bana ka, wadyo kay kuan ako. Tanawa. Eagles Bible, verse number 3. Whose adorning, let it not be that outward adorning and plaiting of hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, dapat dili ingon ana ang imuhang thinking wife. Because you cannot win your crooked husband.
Kung imong thinking is material things, maglagot kag samot. Wa siya ka provide. Nyuminyo ka nako, na anong takuha ng mga butangag, wa ko ni mo kuha asmoa. Makahatag akong amahan ani. Tuga-tuga ka. Wa na, kay materialistic kag utok, nakalimot ka that there is already marriage that is holy, that is God created nga relationship. Amen? Verse 4, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Mauna nga makapakita ka sa chaste conversation, tungod kay ang naa sa imong kasing-kasing, maumani, meek and quiet spirit. Pero materialistic ang imong utok, kinsa may asawaha di maglagod kuno nga imong buhok, hagbay ra kang hinangyo nga ipatulid lagi ni. Di ba? You need to provide that. Kay kinahanglan na si mong wife, pero mo lagi di ka provide ang husband. If you are focusing on those things, plaiting of hair, gold, ayaw ng mga outward things, but the hidden person in your heart, mo na imo i-cultivate ayo as a wife. So, pag imo na na-cultivate mga kaigsunan, then, mawin mo imong husband, pinaagi sa imuhang chaste conversation, kay mo gawas man siya. It is God's grace na mahimo na ninyo. Alright? Verse number 5. For after this manner, in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husband. Mao na ilang gi-adorn sa ilang kaugalingon. Ang submission ngadto sa ilang bana. Muna sa una, in the olden times, beautiful kay ang babae, kay ang adorno niya, submission. Ang babae nga sumusukol sa ilang mga asawa, sa ilang mga bana sa una, bati kay dagway. Dili pretty. Pero ang mga babae nga submissive silang bana, according to the Bible, it is the ornament of a wife ang submission sa ilang bana. Ang istorya tag ornament, pagpagwapa na. Amen? So gusto mo mahimong gwapa? Submit. Di ba inyong bana, basta makita nila kung asawa, di gini siya super saiyan. Gini siya mag high tone sa ako pagkagwapa sa kong asawa. Kaya makita man. Di ba beauty is within? Real beauty is within. Mabita lang uban, kanang cool kayo, bisag ang dagway good, okay lang. Pero feel kay nila nga beautiful sila because within. Tinood, mga buutan, wala na ba? Pero guwapa kayo, pero inigablis ba? Lisura na ispilingon. No, lagi mga guwapa kayo, pero pasulti Wa dito. Verse number 6. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as you do well, and are not afraid with any amazement. Huwag ka nahadlok sa any amazement. What could be that amazement be? Tingali na, amaze ka kay, ano din siya? Huwag ka nahadlok ka na, umaabot ng mga revelations. No, di ba? Labi na, huwag mo nito, nga, samtang uyab-uyab pa, cultivate the friendship. Para huwag kay taguan. Huwag kay taguan sa imong uyab ba? Kaya ipakita ni mo tanang batasan ni mo, makita na niya, mailhan ka niya. Mabita na, mas ligon mga kaigsunan ang relationship kung niagi silang friendship for a longer time. Kaysa nagkita na mo, nagkinidhatay, pag-cute-cute na pagka bantay na sa babae, nga naanay buyog nga, magsige nga naana niya, buyog, manudlay na, magkuha na, itago na to iyang mga sikreto, kay para magpadayon ni siya og tuol-tuol na ko, no,
Unya ang imo mga inistoryahan, mga nindot na kayo, niya hipos kintahay, pagkaminyo na. Gitago ra biya to, amto gihunong. Amazing. Mawarsyak yung ka. Mamita na daghang kaya nga bungkag. Nga naman, wala na cultivate ang friendship. You know, friendship helps your relationship to become stronger. Because in friendship, there is honesty. Allah, ipakita diya unsa imuhang kalidad. No? Kaya ang gugma can conquer all. Again. Pero, kung nasyak ka, uy, ngunanap na ka, huwag ka mag-ingon sa una. Di ba? Pero once ang babae na train na siya to submit, mga kaigsunan, sa sunod na to rin, sunod nga point, na train siya to submit, it will not be hard for the woman to submit to your own husband. Di yun lisod yun. Do you agree? And it will not be hard for you also to teach your children to obey, to submit to your authority. Because ikaw mismo ni earn ka sa imong submission sa imong bana. Mo may imong gi-plant sa mo imong anihon sa imong anak, pero og sutil kay ka sa imong bana, tagaan po ka sa Ginoo og sutil nga anak. Si Sarah inyong kopyahon. Di na ni si Sarah mo tawag mo sa iyong bana, my Lord. Ayaw na, but ang kanang imong attitude ba sa pag-submit sa imong bana, daw siya, imong Lord, ha? Unya, ingon sa Bible, whose daughters are ye, or ye are? As long as ye do well. Sa ito pa, kung wa na ka nagtarong, kung sa may naitabo, di wa na. Kaya gingon sa Bible man, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Okay na tana? Ato ta sa ikaduha, mga kaigsunan. In the home, parents ang authority. Parents. Now, dirine, kung unsa ka nga klase nga wife, diri ka mo ani sa pagka-parents. Kay, of course, di man magsugod nga parents o niya, wife dayon. Wife usa ka, then nahimo kang parent. So, anita sa Bible, mga kaigsunan. Ephesians 6:1. Unsay tudlo sa Ginoo sa mga bata. This is very common, but not obeyed. Common kay ni nga mando, mga igsoon. Pero wag gyud ni siya natuman gyud sa kadaghanan. In the Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Meaning, kung dili ka mo obey sa imong parents, you are living your life wrongfully. Muna daghan kay kasipyatan sa kinabuhi, and your life will not be joyful because wrong ang imong kinabuhi. So mahimo na siya insakto. Pero mga kaigsunan, mao lagi usay mo ani mo gud ning mga wife good. Mo na kasagaran na mga wife nga sumusukol sa ilang bana, makakuan gyud sila, makasugad sila problema sa ilang mga anak. Makasugat gyud mo problema sa inyong anak. Believe you me. Another verse, Colossians 3:20. Colossians 3:20. In God's Bible, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Blessing para sa mga anak. Now, kay mamanta nga murip ang mga wife kung dili sila submissive sa ilang bana, nga mayato gisgutan nga primero nga authority. Now, murip ka ani, pero pamina mo yung people, dili ni mo pwedeng gamiton nga scapegoat, nga dili ka mo submit sa imong parents, particularly sa imong mother, kung nakita nimo nga imong mama sig tubag-tubag sa imong papa. Dili nimo pwede gamiton ang verse nga maingon ka, ikaw gani man, di mo ka submit ni papa. Kay ikaw na sa dunya ang moani. It is not you. It is God that will teach your mother. It is not you, mga young people. So, ang imo bantayan ani ha, obey your parents in all things. Tanan gyud. Tanan.
kay maayo ni para nimo. This is well-pleasing unto the Lord. Pag pleasing unto the Lord, maayo na para nimo, nga imo nang gibuhat ngadto sa imong ginikanan because the Lord is pleased in your life. Unya, pag na-please mga kaigsunan, God will bless your parents. Whenever you have requests to your parents, dali ra kaayo ma-release. Mura kag og dili ka ingon na imong kinabuhi gay kay kag-od ika submissive naka i-request mura jud kag nag-request sa gobyerno. Asa na dapat imong request? Asa naman to? Daga ba kay proseso? Nadugay na wa imong request. Di ba? Pero kung nindot ka, well-pleasing ang imong kinabuhi sa Ginoo, inig-request nimo diretso sa opisina sa CEO for signatory. Are you listening? Naka-quick mga kaigsunan because God will bless your parents. The Lord will bless your parents' heart and also your parents' wallet. Di na dayon. No, kamantay mo nga usahay nami pangayon nga wa ni abot. O di gyud mo abot. Maybe something is wrong with your obedience. Pero nagi panahon nga wa pa ka nangayo na. Haguan gyud sa imong parents. Tingali nakahimo kag something nalipay imong parents. Pleasing ang imong life. Amen. Di ba kamo mga anak usay ma-surprise mo? Uy. No, bisag unsa pa nakadako o bisag unsa kagamay, pwede na ma-withhold. Bisag gamay ra. Pero bisag unsa pa nakadako, if your life is pleasing to your parents, and the Lord is allowing it to happen, bisag unsa pa nakamahal, may tabo gyud na siya. Because there is no amount of money nga issue para sa Ginoo. Wala siya amount of money. Ang issue ra gyud sa Ginoo, did you obey? So sa trabaho sa mga young people regarding ani nga authority nga gi-place sa Ginoo sa imong kinabuhi. Obey. Nya all things ha? So mga young people, this is your hope to have a better life. God gave you a chance to be blessed with your parents. So if you can submit diha sa imong parents, you are qualified for the blessing. Ikatulo mga igsoon. In the workplace, kinsa man employer. Sa imong workplace, naay authority diha. Employer. So, he is not your enemy, but he is your challenge to obey. Mabitaw lisod kayo mga Kristohanon kung magpataka lang kag sud og trabaho, and then your employer iya siyawa. Pagkalisura, you are putting yourself in danger. Kaya sugo na ba yun sa Ginoo mga igsoon, nga you need to submit to that authority nga mao ang imong employer. Unsa may sugo sa Ginoo diha? Ephesians 6:5-7. Ephesians 6:5-7. Ingos Bible mga kaigsunan, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Pagkalisura, unya ang imong gitrabahoan, beer house. Now, do you believe na mga Christians nagtrabaho ana mga area? Kaingon ana? Nagtrabaho sa San Miguel Corporation? Na mga Christians diya? Dagkong sweldo. Nga nang tanaw na to ba, sweldo? Uy, magbantay po mo asa mo katrabaho, Makapahimaya ba na si Ginoo? O dili? Muna, kung dili ka careful sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, imo rin yung i-consider, sweldo. Wala mo i-consider na mahimaya mag-Ginoo sa imong kinabuhi, anang area, ha? Sa pagpanrabaho, di makakadaadlaw, anhaon na nimo. No. Pero lagi, pasalamat tao, matagi encourage direct trabaho. Businessman. So, mag-careful po kasi imong business po. May maya mag-Ginoo na imong business. Ang makapahimaya rin sa Ginoo, makaayo sa mga tao ang imong
business. Makaayo sa ilaha. No? Dili makadaot. So be obedient to them that are your masters according to the flesh, as unto Christ. Bugat na, mga kaigsunan. Amen? Bugat na. Ato ta sa verse number 6. Not with eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Diha na magkasumpaki ron. Kung ang imong master, kung ang imong employer, ang iyahang work or kanang imong gitrabahuan, dili nasibo ni Christ, how can you do this? Will of God. So ang will of God diha is to resign. Di na ko kaantos. Tikasan man akong amo. Unya ako ra bay suguon og pakuan, pagpanikas. Daghan na kainig na ilad. Ako'y suguon oy delikado, mo resign ko ano eh. Mo na kabubuton sa Ginoo. Pero kung makuan lang ka, kung mapalit lang ka og usa ka bili, baligya ni may imong dignidad as a Christian. Mo na problema. So mo na careful ta, asa man ta nanarbaho, asa man ta nanginabuhi. Remember, you are a Christian. You need to be careful. Verse 7. With good will, doing service as to the Lord and not to men. Oh, karon makaserve kag ilimnon diha as to the Lord. Makarender ka og deceit as unto the Lord. Amen. Lisod kayo, sekretary ka sa lawyer, nya kay baw ka nga iyang client, tinuod nga makasasa o nya gitabunan sa imong lawyer. Nya apil ka. Lisura ang trabaho away. Nag-keep ka og mga documents nga puros man bakak, falsification, ikaw pa'y suguon. O ipakuan to ni ipakuan ni dito, o i-print na kana ana. Puros man ni bakak. Unya gi-briefing dito ang witness. Nakadungog ka? Inga niya ha? Agoy. Hawa di hawi. Nakasamod mo. Sumunay kapait, kamatuunan na sa atong katilingban mga kaigsunan. Who has the money, sometimes they win. Justice is covered. Denied ang justice. Now let's go to number 4. In society, kinsa man na authority gibutang diha? Government. Government. Kinahanglan mo submit sa government. Kinsa man na ang nakalingkod diha, bisag dili pa na mo imong gibutaran. Kalimti na sa to imong gibutaran. Tanawan ang naglingkod diha karon, submit. Mo na sayop ron sa ato ang panggobyerno. Kay ang oposisyon, magpabilin nga oposisyon, bisag naa nay galingkod. Dapat inig eleksyon, lain-lain mong partido, kontra mo, of course. Di ba? Managlahi inyohang mga lakaw, kana inyohang mga pagpangumpanya, managlahi, magdinautay mo, manag usay buhaton ninyo. But when it is done, God anointed a person already nga naglingkod. Katong wala kadaog, dapat mo support. Not for them, but for God, who instituted government. Dapat ingunan ang panggobyerno kung tinuod kung Bible gyud ang atong gibasihan, ang Bible gyud atong gibutangan diha og kanabitawng pag-honor kay manumpa Bible biya gyud. Di biya encyclopedia or any other books. Siguro sila magunitan unya kanang Toy Story. Sa magunitan lang, Bible biya gyud. Di ba? So, kung tinuod gyud nga manumpa ta diha sa ibabaw diha sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, dapat katong napildi tumanon ang gisulti sa Bible nga magpa-under siya nya magguwat asad sa sunod na eleksyon. Magkuha na sa ta. So kung kisay makadaog, support ang wakadaog. Kana kung palagyud ta sa katilingban. Pero kung para ta sa itong kaugalingon kapakanan, mga kaigsunan,
Maningkamot ang maguba ang image anang naglingkod karon para mao'y atong duton nga kung kami pa lang ang mulingkod, dili na ingon ana. Di ba? O korupsyon. Dali raman makita ng korupsyon kung may oposisyon. Pero kung magplant diha og korupsyon ang oposisyon para tulisokon ang administrasyon, pwede. Kaya na may wrong intention. Pero kung tanan pa lang para sa usa, kaayuhan sa nasod, di nindot kindagan sa atong nasod. Tinuod nga kita gyud may ilahang tumong nganong nanagan sila. Sabta na to. So mo na to panawagan sa atong panggobyerno mga kaigsunan. Kay gisugo ra ba kita sa Ginoo to submit. So dapat makahibaw ang gobyerno nga mao niya kabubuton sa Ginoo. Mo na kita mga Kristiyanon naabantay butaran pero kinsay makalingkod diha atong suportaran. Lahi ng butaran ug suportaran mga kaigsunan. Kinsa man ay makadaog suportaran nato because that is what our God says. Amen? So dapat diha mailhan ang mga Kristiyanon para ang mga gobyerno ang gobyerno dili kontrahan ang Kristiyanon. Kay mo support magyud ang Christians gyud. Base sa sugo sa atong Dios nga mao'y atong hari. Romans chapter 13. Romans 13. Mo lisod kayo para sa mga Christians na natay paluyuhan nga politisyan. Kaya nga naman, malinkmang ka. Unya, kung napildi ang imong amo, di ka kapaduhon atong nakadaog. Unya, nagsupak na tas Ginoo. Di ta ka submit. Ingon sa 13, Romans 13, 1-7. Let every soul, na-exempted? No, every soul be subject unto the higher powers, for there are no power but of God. The powers that be are ordained of God. Kinsa man na ang nakakupot ron sa power, mga kaigsunan, it came from God. No, it came from God. Whosoever therefore, bisag imo pa lang gilabanan o wala nimo labani, ang ingon sa Bible, whosoever therefore resisted the power, mga kaigsunan. Tanawa, resisted the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Mo na nga, bisag kinsa pa na ang anang nakadaog diha. If you are going to resist the authority of that man, ikaw mo'y madaot. You are receiving damnation from the Lord. Kay siya mo'y nagbutang anang tawhana. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise to the same. Una kung Bible lagi masunod mga igsoon, hapsay ang atong nasod. Hapsay jud. Kaya ang gobyerno, mubuhat rin sila sa insakto. Amen? Unya, mag-careful sila kaya ang opposition, ang other parties, gitabangan sila. Wala nagsamok-samok. So kung unsay mga bulyaso nila, klaro gyud ilahag yun. Ingana pa lang. So ang mga katawhan po, labi na mga Kristiyanon, suporta. Ana, kay ngano kita'y madaot? Unya, mahadlok dayta na nila nga kanang authority nga gibutang sa Ginoo diha is to run after the evil people. Unya mahadlok di ita. So kinsa man na sila di ay mga kaigsuonan kanang gi-place sa Ginoo diha sa mga offices sa government. Gitawag siya na sila sa Ginoo mga kaigsuonan, for He is the minister of God to thee for good. Mabita na manumpa gyud sa Bible, no? Diha nasakto atong gobyerno ana nanumpa sa Bible because they are God's minister. But if thou do that which is evil, be afraid. Gugdong kas pulis. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Also the pastor, kay any person that holds the sword, mga kaigsunan, mo na revenger. Oh, grabe yung sa Bible. A revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Pero ang gisgutan magunaan good is the government man.
Wherefore, ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. You need to submit to the authority. Verse number 6. For this cause, iuli ang tax. Pay ye tribute also. For they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Unya, kurap man ang gobyerno. Usahay ato na naman generic, kurap ang gobyerno. Di ba gyud ang government? Naay several people under the government who are corrupt, but not the entire government. Maana man na masipyat good. Generic ra kaiba. Amen? Muna di kita kaingon mga kaigsunan, there are several people who are selfish, who are trying to do bad things under the leadership of the government today. Muna nga madamay ang gobyerno. Pero ang ato is, di man nato kanang obligasyon nga usbon sila. Ang ato obligasyon is to follow the rules. Follow the rules. So sa gisulti sa Bible, kinahanglan mo pay tribute ka, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. 7. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Muna yung trabaho. And it needs submission in order to do that. So nato yung obligasyon sa atong gobyerno, mga kaigsunan. If you're in business, pay taxes. Just learn. Kaya naman sa mga soft part sa government regarding taxes. You just need to learn it para di ka mahapakan sa mga penalties. No? Nalimag ka, madelay ra ka, usa ka adlaw, grabe penalty. Kung naka sa city, samot. Kung naka sa province, samot. Pero naabi ay mga business, mga kaigsunan nga pang barangay lang, di na ka kinahanglan mo pay og tax. Mura na kanindot sa atong government. Pero di ka kaybaw, tago-tago imong business, illegal ka. Wa kaybaw nga pang barangay ra na imuhang negosyo, di man ka mo bayad og tax, nara kay several amount nga imong bayaran para mahimong legal ang imong business. You need to know. Kaysa magtago-tago ka. Pero ito, mga kuwana na imo, mga clothing sa nang ginagmay lang, sari-sari store. Gamay na kayo na imong bayaran. Oy, hindi ka gugdos bay, arawa ka ni kuwan og resibo. Ang kanang below 100, di taw na pagitaag resibo. Oy, iresad kayo mo, mamalit mo niya, 50 pesos na niya. Resibo day. 100 above ang pwede resibuhan. Amen? Pero di na pangitaan, wala. Sari-sari store, walay resibo. Kay barangay naman, gawas na lang kung ka na mga dinagko na, supplier na ka, okay na lang nakaana og receipt. Pero, make it legal. Mo'y pasabot, ani mga kaigsunan, make it legal. Ayaw og kanang illegal. Kaya naatay gobyerno nga mo submit ta. Amen? Kuha mong lisensya sa kanang driving. Ayaw adto sa mga fixer. Kat kita no, gaunahuna rin kita, renewal of our license. Nagunahuna rin kita, how difficult. Unsa kay pangayoon. Basig, labi na karon, basig pangayoon taan ni og kanang vaccine. No? Certificate. Or swab ka. O igsoon, liar gyud taon. Medical ra. Nga gitanaw, imurang eyesight. Wala gani drug test. Pagkasayon, muna iparenew na ninyo inyong license. Mas lisod kung imo ipa-expire. Render to the government what needs to be rendered. Amen? Pay your taxes. Unya kanang mutuman hagod-gagod. Sabta ang balaod sa gobyerno kay gisugo ka sa Ginoo diha to submit to the authority. So para mas masabmitan nato mga igsoon kay sometimes sa atong unahon na ba murag magbuot ra tag usay buhaton nato sa atong nasod, no? Pero na dito'y balaod nga dapat magbantay ka.
Submit. Simple na kay na. Tuman lang ta sa gobyerno, labi na karon, daghan kay madakpan. Kay di mag-face shield, dili mag-face mask. Diba? Nya nakas gawas. So just know the rules and regulation of our country and you're safe, mga kaigsunan. Last, in the church. In the church, gibutangan ka sa Ginoong authority and that is the pastor. No one else. The pastor. Not the pastor's wife. Mao na mangayo mo o kanang mananghid mo or whatever, unya adto mo sa akong wife, adto mo mananghid niya, you are wrong. Sayop mo anak, kay ang authority is not the wife, but the pastor. No, dili pastor's wife. Arita mga kaigsunan sa Hebrews, ang pinakasulido nga tudlo sa Ginoo kabahin unsay angay nimong buhaton diha sa imong pastor. It was sa verse number 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow. Mo na imong responsibility to submit to the authority of the man of God, sunda ang iyang pagtuo, considering the end of their conversation. Kung nanay isulti ang pastor, mga kaigsunan, always remember that. That is how to submit to the authority of the man of God. Dili kay palabay ra nimo speakas dunggan nimo. Unya igabot sa panahon nga moepekto na ang iyang gitudlo, maglagot ka sa pastor. Di ba gi-remindan ka? No? Kana mag-backslide ka niya pagkuman imog yon tuyo-tuyoon yon, agoy mga kaigsunan na nagisulti sa Bible ana. Because the pastor will not speak by himself, but what the Bible says. Unya imo ibaliwala, ipalabaw nimo sa imong pikas, ipalabas lang nimo sa imong pikas dunggan. Oh, nagyo na may tabo sa imo ha. Mo na consider the end of his conversation. Ang faith nga gipakita sa man of God is the faith taken from the word of God. Mo na say dili masabtan ninyo. Because you maybe wa pa na nimo nasugatan sa Bible or wa gyud Bible diha sa imong kasing-kasing. Mo na mura kag ma-amaze. Oh, don't be afraid of that amazement. Ma-amaze ka sa pagtuo ba? Grabe ha, pagtuo ha. Uy, naku, araw po doy. Kaya wa mo kakasabot sa sugo. Good. Bigger task, bigger faith needed. Amen? So mo na nga, consider. Unsa may, sige, brought up ni pastor sa atong simbahan. Consider it. Do not neglect. Mga kaigsunan. Kaya nga naman, ikadaot na nimo Jud. Ikadaot na nimo. Kaya mahimo makang burden sa pastor. Di ka mahimong aid or help. Remember ha? Ato mo balik-balik diri. It is the pastor that has calling and mandate. Nilakaw ang pastor na asya'y mandate. Gikan sa nagsugo niya. So he went to a place and established the word of God in that place. And God have chosen people to become part anang tawhana nga gisugo niya. Para unsa man? To accomplish the task nga gibutang sa Ginoo anang tawhana nga iyang gisugo nga nilakaw. Wala gibutang sa Ginoo sa mga tao daan ang task. Gibutang sa Ginoo sa tao nga iyang gisugo para anhaon ka. So ang task nasa pastor. Then the pastor will share that task to the people. And it is God that will provide. All we need to do is to learn what is the task and do the task. God will provide for the task. Simple. And it's possible. Pero sa nahitabo, mga kaigsunan, wala. Wala nahitabo sa kasimbahanan tungod kay wa nakasabot ang mga membro. Nagtuo sila mga baby ang mga membro. Mura bang mahal ang pastor, anak mo, unya bibihon mo. Dili ko na trabaho ni. We are in our Father's business. And we need to do what Jesus did. Ato na ipadayon ba? Ipadayon na nato. So, sa area sa mga kabataan nga gibuhat ni Christ, dihat ta niya gibutang.
Diha ta niya gibutang. So Christ has a ministry of children. That is our ministry. And He knows, mga kaigsunan, how expensive it is. And that is why God is providing us means and ways how to do it. God wants to change our mentality. He needs to change our mentality from being poor mentality into a rich kind of mentality. Kaya ang poor is, anak man. Ikaw may mag-anak. How can you help kung ikaw may, sige, pangitag help? I-change mo yung mentality, then God has given you way how to get out of your situation. Nindutas Ginoo eh. Kung nakita lang yun ninyo mga kaigsunan. Pero mo lagi, kung wala mo nakita ang pagtuo sa imong pastor, wala mo nakita ang direksyon kung asa ang gilid sa imong pastor, then di pod kakakita sa mga means. Kaya wa man imo gikinahanglan. No? So kana, importante na, trabaho na nimo. Remember, your pastor, follow and consider his conversation. Follow his faith. Arita sa 17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Gibalik-balik yun ni nato mga kaigsunan. This is a warning for all the members. Ayaw pabugati ang imong pastor. Ang imong obligasyon is, magaan ang obligasyon sa imong pastor nga mabuhat ang misyon. Di ka dapat magpabugat. Di ka dapat may imong problem. Nga naman, ikaw ang madaot. Ikaw ang madaot. Unya, di na ba ka realize hantod na daot na ka? Pero ang imo na lang unta ba, kamong wa pa na daot, naa na ba'y na daot? Naa na daot, wa pa. Sa ato mismo simbahan, naa na ba'y na daot tungod kay nagpabugat sa pastor? Unya, unsa may inyong gibuhat? Mo na nakadaot. Kay wa mo nagkat-on. Do you want to experience it? Okay, saan naman ay mo padayon kung kamo mo experience anang kadaot? Nya, do not play around with that chastisement. Mga kaigsunan, as long as God has given you a chance to support, kaya mo nataas kay lugway sa Ginoo, because the work is important. Kaya kung mabunala na ka sa Ginoo, ang capability nimo mo lesser. So as long as gi-keep sa Ginoo ang imong capability, imong body ba, gi-keep sa Ginoo ang imong body so that you could serve Him. Imo na madalit sa Ginoo para sa pagpangalagad. Submit. Sugod na mo. Kaysa imo panghuwaton mga kaigsunan nga, ingno na ka sa Ginoo, digyog ka, o sige. Naan naman ko yung tabo, good. Nganong ato pa maghuwaton nga, ari nato may tabo? Submit yourselves, kay kami mo'y naaani nga responsibility, na we watch for your souls, we will give the account, or account ngadto sa Ginoo. So, ang inyong responsibilidad mga kaigsunan, sa pag-submit ninyo, that we, pastors, may do it with joy, not with grief. Kay kung naanay grief, ingos Bible, that is not profitable, kay unprofitable man para nimo. That is not profitable for you. Kung nahimo na kang bugat, susihay mong kaugalingon, gaan pa ba ka sa pagpangalagad sa pastor o bugat na kay ka? Pastor, saan man buhaton pastor para magaan may pastor? Obey. Habwai ang imong kaugalingon. Obey. Ang lesson ka ganinang buntag, apply. Learn the principle of giving. Kay gaan sa kasing-kasing sa pastor na makita ang mga membro nga gipananalanginan sa Ginoo,
nanindot ang mga kinabuhi, nahimong libre para sa buluhaton. Mauna, mga kaigsunan nga, nahimong joy. Remember sa gisulti ni Paul, ha? Ang iyang mga disciples, gina niya, ang akong mga kalipay. Kaya nakita niya nga nagmabungahon. Unya gitudluan biya ta ganina buntag, nga ang pagkamabungahon, mga kaigsunan, bunga na sa atong pagkamanggiatagon. We are blessed to be a blessing. Diha, mga kaigsunan, napakgang ang atong pagka-fruitful because we do not allow ourselves to become a blessing. Yung saan na yung pagka-blessing? Ngawa magkay blessing. So, naitabo, you are cursed to curse. You are cursed to curse. Kaya nanulis diha magka nagsugod. Sugdi sa pagka-blessed sa tithing. Amen? O kana, di man ako'y kasugo, ana. Mao nang i-obey nimo ang pastor. Ang pastor mo'y nagtudlo nimo, return your tithes, pero dili ang pastor mo'y nagsugo nimo to return your tithes. So, mo-obey ka, tungod ana. No? Do ang pastor mo'y imo ang direkta nga gi-obeyhan, pero it is not the word of the pastor. Mao na reason, mga kaigsunan, that every member of the church should obey their pastor because of the word nga iyang gitudlo. Dili iya ha, kung dili iya sa Ginoo. Muna submit yourselves. So, the authority which is the man of God, mga igsoon, submit. So, tanaw na to ha, tanaw na to. The 5 areas of authority requiring Christian obedience. Ang pag-obey, dapat Kristohanon nga pagka-obey. Okay? Christian obedience yun. Dili pwede worldly obedience. So, kanang Christian obedience from the heart. Are you listening? From the heart. Dili pinugos. From the heart yun. Number 1. In marriage. Wife. Ayay, gibalik man. Wife. Submit to your own husband. Oh. Para sa iyo nimo i-submit, i-express nimo ang imong gugma sa imong bana. Oh. Masa-masahion na imong bana, love you husband. Make some coffee for him. Ayaw guwata nga pangayuan ka katulo ka beses. Kaupat, kalima, asa na magkape? Nya nakalimot day ka, nagbukal pa. Kalimot di ay. Dugay agud na bukal anang tubig ka. Pila di ay ka. Pila di ay ka oras ang pagpabukal og tubig? Usay wala na mo mga wife no? Nakalimot gud mo gud din na lang mo angkon ba? Hala sorry nakalimot ko. Mas tamis pa na siya kaysa mayong ka nagbukal pa. Inubihan ng tubig nga bukalon oy. Mura man mo nigkuhag tubig sa dagat. Mo man lisod pa bukalon ng tubig sa dagat. No? Lisod kayo bukalon. Pero kaning tubig sa gripo, tubig sa mineral, dali ra kaya na mo bukal. So, husband is the authority, wife, submit. Amen? Okay, another authority. In the home, parents. Parents are the authorities, children, submit. Simple. Safe ang kinabuhi na to ani. Number 3, in the workplace, employer, authority, so, trabahante, submit. Kung di nakakauyon, para di nimo masupak mga kaigsunan ang sugo sa Ginoo, submit to the authority of the employer, resign. Resign. Para dili nimo masupak ang Ginoo. The reason why you cannot submit because it is against the law of God. So why stay? Dili na para imo. Amen? Now, kung gusto nyo ka nga mo work nga kana bitaw acceptable sa Ginoo, naatay ka sudlan. Get kitchenware trading. Nadiha. Di jud ka masupak diha sa Ginoo kay tudluan ka unsaon na ma-close ka sa Ginoo. Oh.
Kay mo na mo, asa mo musod. You don't need to apply. You just need to go. So, di na lisod ayon diha sa government, pastor, di na lisod. Kung magsugod ka diri sa home, magsugod ka sa marriage, niya home, mga children, magsugod mo diha. Unya, madugay, ikaw na say parents, that is the cycle. Unya, imong anak, mukupya nimo, so mo na may tabo. Wag yung problema nin tulog ka area, employer, government, pastor. Right? Simple kaayo mga igsoon. Topic for the next lesson. So, prayer. Prayer. Ang atong topic mga kaigsunan, what is prayer? Kasabot man na ng prayer, no? Pero, nasabtan ba yun ninyo unsa ng prayer? Unsa ba yun ng prayer? So, manay atong topic karong Wednesday. Okay? So, these are the mandate of God regarding obedience. So, hinaot pa mga kaigsunan, nga kaning atong lesson karon about obedience. This is very important yun. Kay mo ni mo ipikto yun sa imong kinabuhi. Ato yun ning buhaton. Individually. Are you listening? Individually. Dapat kabantay mo, gibuwag yun sa Ginoo. Children, wife, husband. Gibuwag sa Ginoo. Kay dili ni siya by group ang obedience. This is an individual responsibility. Everybody should obey. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us this moment nga matudluan me about obedience. Dear God, ang di gyud gusto nga mo obey me, ang imong kaaway o ang among kaaway nga mao si Satanas. So, kung moabot ang panahon nga dili nami mag-obey, klaro, Lord, kung kinsa among gisunod. We are following the footsteps of the devil. And the ending, and even along the way, sa among pagsunod, distraction gyud ang maangko namo kay wa may kaayuhan gyud nga maidalit ang yawa sa among kinabuhi. So please help your children, O God, to realize that if we are not going to obey you according to your will, we are destroying our lives. And not only our lives, hasta sad ang among family. So please help us, dear God, that we could bring our family into the place which is called a delightsome land para mahimo ming panalangin sa uban. Salamat kay Lord sa imong mga instructions, and I pray, dear God, that in this invitation, among mahatag sa among sa imuha, Lord, ang among tibuok nga kasing-kasing when we come and pray. And please bless your people, dear God, to come to the altar to pray to you this afternoon. This is for your glory. We pray in Jesus' name.